January 4. Yun po ay araw po ng Lunes. Na ang ating pong paksa sa umagang ito ay Behold, wondrous things. Pagmasdan ang mga kamanghamanghang mga bagay. Ayan. Mga bagay na lalang ng ating Panginoon, mga kapatid. Alright? Ang ating pong susing talata ay masusumpungan sa aklat po ng Job, chapter 37. 37, ang talata po ay 14. Ganito po ang sabi. Dinggin mo ito, o Job. Tumigil ka at bulayin mo ang kahangahangang mga gawa ng Diyos. Ang ganda po nitong, ito po ay pahayag ni Elihu. Ang kaibigan ni Job, samantalang sila po ay dinalaw ng kanyang tatlong kaibigan. Ayan, ipinahayag ni Elihu ang kadakilaan ng Diyos. Ayan, mula pa po sa chapter 36, chapter 37, at dito sa talatang 14, ito yung kanyang pahayag. Sabi niya, dinggin mo ito, pakinggan mo ito, Job. Tumigil ka. Tumigil ka at bulayan mo ang kahangahangang mga gawa ng Diyos. Pagka minsan kasi mga kapatid ay maging, hindi lamang si Job, maging sa atin din ay dumarating sa atin na kapag po tayo ay punong-puno na po at susun-susun yung mga problema ang ating pong nararanasan sa ating buhay. Pagka minsan ay nawawala na sa atin nawawala na tayo sa direction. Hindi na natin mahagilap yung mga gawa ng ating Panginoon, yung kanyang mga blessing sa atin. Kaya nga, napakaganda niyong ating pong awitin kanina. Count your blessing, ang sabi ng Panginoon. Bilangin natin ang mga pagpapala. Alam nyo, nabasa ko sa aklat ni Rick Warren doon sa Purpose-Driven Life na ang sabi niya, more than 100 na blessings pagkamulat natin sa umaga, pagkagising natin sa umaga, ang pupwede nating mapagpasalamatan sa ating Panginoon. Marami, mga kapatid. Kaya nga, kung minsan, ay yun nga ang nagiging kahinaan po natin. Na-obsess tayo, na-obsess tayo, nadadala tayo, nake-carried away tayo ng mga circumstances sa ating buhay, na para bagang, kumbaga sa nalulunod ay hindi na natin makayanan na makita pa natin yung pag-asa. Mga kapatid, sa umagang ito, ang sabi, katulad din na sinabi kay Job at sa atin, sinasabi sa atin, tumigil tayo. Tumigil tayo. Stand still, sabi, stand still and consider the wondrous works of God. Tingnan natin. Nothing can compare to God. Tandaan po natin, nothing can compare to God. Hindi natin po pwedeng ikumpara ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Kaya nga mga kapatid, pagpaumanhin po ninyo kung babanggit ako doon sa 10 utos ng ating Panginoon. Ang sabi niya, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mo naman akong ikumpara. Nabasa ko yung komentary doon na sabi ay, huwag naman nating ikumpara ang Panginoon sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, na gawa lamang ng tao. Sabi niya, huwag mo kong ikumpara sa mga ganyan. Ay sila, wala namang silang mata, hindi naman sila nakakita. Kaya, kung minsan ay hindi natin napapansin yung katotohanan yun. Tama naman, mga kapatid. God, nothing can compare to God. His power, ang kanyang kapangyarihan, His presence, His wondrous works, His sovereignty. He is powerful, mga kapatid. Pagkatapos, ikukumpara lang natin, He is generous. Ang Panginoon ay mapagbiyaya, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Ang sabi ni Haring David, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa lahat ng kanyang mga nilikha. Lalong-lalo na
siya ay malapit doon sa may bagbag na puso. Yan ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon ay hindi po malupit. Ang Panginoon ay hindi po mabagsik. Pero tandaan natin, God is love, but God is also a justice. Katulad po ng kasabihan sa Kapampangan, isto po kanong lina po ni ing saluk, kakalusa ni. Justice, no? Kapag umapaw na po yung saluk, ay kinakalos, mga kapatid. Yan ang judgment ng Panginoon. At yan ang prerogative ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na hindi naman po natin po pwedeng questionin. Mga kapatid, na-attempt o natukso, natukso si Job na questionin ang ating Panginoon. Pero, pinaalalahanan, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, when He speaks, kapag siya ay magsalita, ay kailangan tayo po ay kailangan na tayo po ay makinig. Paano tayo nakikinig? Paano tayo nakikinig kapag, ang sabi dito, kapag binabasa natin ang kanyang mga salita. Kapag nakakarinig tayo ng pag-aaral o ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi niya, dinggin mo ito, Job, tumigil ka at bulayin mo ang kamanghamanghang mga gawa ng ating Diyos. Too often we pressure to speak for God as the Job's friend, to put words in his mouth. Kaya lang nasobrahan yung mga kaibigan ni Job as if na yung sila na ang nagsasalita in behalf sa Panginoon. To take Him for granted. Tinitake for granted na lamang natin ang Panginoon. Nakakalimutan natin. Kaya, nire-remind sa atin, count your blessing. Count your blessing, mga kapatid. To interpret His silence. Kapag, minsan, may mga panalangin natin na hindi po tinutugon ng ating Panginoon. God is silent. Siya ay tahimik. And that He is absent or unconcerned. Siya po ay parang wala. At wala siyang pakialam. No, mga kapatid. But God cares. Ang Diyos ay nagmamalasakit. He is in control. Hindi natin batid, mga kapatid. Natatandaan niyo po ba yung sinabi ng ating Panginoon? Nang sabi niya, walang maya, walang ibon na babagsak sa lupa na wala siyang kapahintulutan. Bilhin niyo yun? Mga simpleng nilikha lamang ng ating Panginoon. Pero, nasa kanyang pagpapasya, mga kapatid. So, God is in control. And He will speak. And be ready to listen to His message. In the Bible, in your life, through the Holy Spirit, sa ating pong araw-araw na buhay, sa ating araw-araw na karanasan, God speaks. Ang Panginoon ay nangungusap. Through nature, sa ating kapaligiran, sa mga kalikasan. Kaya nga, kapag pumunta tayo sa mga magagandang mga tanawin na nilikha ng ating Panginoon, ito yung tinatawag na general revelation, kung paano nangungusap ang Panginoon. General revelation, kung titingnan natin ang kapaligiran, kung titingnan natin ang mga nilikha ng ating Panginoon. Tunay na napakakamangha-mangha ng gawa ng ating Panginoon. And through our experiences, mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon ito ng pandemya, ang Panginoon ay hindi po nagpabaya sa kanyang mga anak. Bagamat marami, hindi po natin batid kung ano po ang layunin ng ating Panginoon. Yung iba nating mga kaibigan, iba nating mga kapatid, ang ibang mga tao ay nakaranas po ng sakit na pandemya. Minsan, yung iba ay nawalan ng mahal sa buhay. Yung iba ay nakaranas ng aksidente. Alam niyo, mga kapatid, itong mga bagay na ito po ay resulta na tinatawag na great controversy. Yung labanan. Kasi si Satanas ay walang gagawin kundi yung
pahirapan, wasakin ang buhay po natin. Kaya wag po nating isisi, mga kapatid, ang Panginoon hindi po siya lumikha, no, ng masamang bagay. Kung babasahin natin ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa Genesis, ang sabi niya, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nalikha. Ito ay napakabuti. Subalit ang kaaway, mga kapatid, kaya nagkawindang-windang, nagkagulo-gulo, ang buong mundo is in chaos, mga kapatid, nang dahil sa kalaban po nating ito. No? Tayo ay nabubuhay sa konteksto ng great controversy. Kaya nga po sa ating pong mga karanasan ngayon, narito ang pahayag, narito ang sinasabi sa atin ng ating pong devotional. Ang mga taong banal, ang mga taong matatalino, ay bahagyang nakukuha o nakikita nila ang mga walang hanggang katotohanan. Bahagya lamang po, no? Dahil nga po sa kasalanan na naranasan natin, ang kaisipan ng tao ay humina na po ng humina, na hindi na po niya mag-grasp yung mga katotohanan na nais ipahayag ng Panginoon. Subalit, malimit din silang nagkakamali sa kanila pong pangunawa. Sapagkat tayo po ay tinatawag na finite o mayroong hangganan o limitasyon ng ating pong mga kaisipan. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay natatakpan ng kalwalhatian, ang mga bagay na hindi nakikita. Yan. Katulad lamang po ng mga taong na tumutuklas ng mga kayamanan sa ating pong mundo, sa ating sanlibutan. Ang mga matagumpay na nagsasaliksik ng mga natatagong kayamanan ay dapat na magpatuloy sa kanilang matayog na pagsisikap sa mga bagay dito sa lupa. Yung mga treasure hunter. Yan. Ano pong ginagawa nila? Talagang pinag-uukulan po nila ng panahon. Ginagastusan po nila ng maraming salapi. Para lamang makuha nila yung mga yung mga kayamanang natatago. Yan, maraming kayamanan natatago, mga kapatid. Ito po ay lalang ng ating Panginoon. Yung mga gintong yan, mga kapatid, basahin po ninyo ang chapter 2 ng Genesis. Nandun. Pati ang ginto, mga kapatid, may rugal na napakaraming ginto. So yung mga kayamanan na yan, ang kanilang damdamin at ang kanilang kakayahan ay kanilang kailangang nakatuon sa paghahanap. Ganun po maghanap ang mga tao na tumutuklas ng mga kayamanan. So, maging sa ating pong pagtuklas sa mga katotohanan sa banal na kasulatan, mga kapatid, alam niyo po, kung bakit hindi po natutuklasan natin ang mga natatagong kayamanan na nais ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ay ito po ang dahilan. Alam po kung ano ang dahilan? Ang sabi niya dito, ang pagsuway, disobedience. Ang sabi dito, disobedience has closed the door to a vast amount of knowledge that we might have been gained from the Scripture. Ang pagsuway ay isinasara ang pintuan ng maraming kayamanan na ito'y matatagpuan sa banal na kasulatan. So, ibig sabihin, kapag pagsuway po yan, siyempre ang kasalanan. Basahin natin sa Isaiah, sabi niya, ang kasalanan ng siyang nagtatakip sa mukha ng ating Panginoon. Yung kasalanan natin, ang siyang nagtatakip, ang siyang nagsasara sa sa pandinig ng ating Panginoon. Ang pagkaunawa ay nangangahulugan. Ito naman po, kapag naunawaan natin ang salita ng ating Panginoon, ng kanyang kalooban, ay nangangahulugang pagsunod sa kanyang sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. Disobedience and obedience, mga kapatid, mayroon pong epekto ito sa pagtuklas natin sa kayamanan na natatago sa banal na kasulatan.
Ang mga kasulatan ay hindi dapat, eto pa po mga kapatid, tandaan po natin, ang mga kasulatan ay hindi dapat iangkop para lamang matugunan ang maling isipan at paninibugho ng tao. Yung pong hindi dapat iangkop para matugunan yung ating maling isipan at paninibugho. Ang mga ito'y maintindihan natin ang ng bawat isa kung may mapagpakumbabang pananaliksik sa mga kaalaman ng katotohanan upang kanila itong matapat na masunod. Kaya tinutuklas natin, kaya pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan. Kung minsan kasi mga kapatid, lalo na yung, hindi ko naman ginadjudge, no? Huwag po ninyo kung pagkamalian na ginadjudge ko sila. Kung minsan kasi, ay nagsisikap na pag-aralan ang banal na kasulatan para makilala lamang. Para makilala na siya ay magaling. Pangalawa, kung sa debate, siya ay mananalo. O kaya naman, meron po akong kakilala, mga kapatid, na umaattend siya ng Bible study, nakikinig siya, para lamang ay mayroon siyang maipagmayabang. Mali ang layunin, mga kapatid. Mali ang purpose ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang sabi dito, mga kapatid, kung may kapakumbabaang sinasaliksik natin at punong-puno ng pananalangin ang banal na kasulatan, ang mga kaalaman na katotohanan ay upang kanila itong matapat na masunod. Pagsunod, mga kapatid, susundan po natin at tutuparin po natin at ito ang pagbabago ng ating buhay. Naitanong na ba natin sa ating sarili ang katanungang ito? Ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Magandang katanungan po, no? Ano ang dapat nating gawin? Yan din ang tanong ng isang kabataang mayaman sa ating Panginoon. Guro, ano ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? Dapat nating ibaba ang lahat ng ating dating kuro-kuro o opinyon o ang mga minana at napalagong kaisipan. Anong ibig sabihin? Bago po natin basahin, no, ang banal na kasulatan ay dapat muna nating alisin. Ibaba natin. Tanggalin natin yung ating tinatawag na preconceived opinion. Kasi bago pa nating basahin, halimbawa, ang isang talata, mayroon na tayong kaagad-agad na opinion o nasa isipan. Mayroon na tayong kaagad-agad na kahulugan dito sa talatang ito na ating babasahin. Kaya, ang sabi dito, ang payo sa atin, tanggalin muna natin yon. Maging bakante muna ang ating isipan at sa pagbasa natin ng banal na kasulatan, kung ano ang sinasabi sa atin, yun ang atin pong tanggapin, mga kapatid. Huwag tayong maglagay ng kahulugan niya, sapagkat ang Biblia ay ipinaliliwanag niya ang kanyang sarili mismo. Ayan. Kaya, atin pong tanggalin, ibaba natin ang lahat ng dating kuro-kuro, opinion, ang ating mga minana at pinalagong kaisipan sa pamagitan ng pagsisiyasat. Sabi dito, if you search the scripture just to vindicate your own opinion, kung ating sinasaliksik ang banal na kasulatan para lamang mapatunayan natin yung ating sariling opinion, ibig sabihin ay parang nagiging pinatutunayan natin yung ating opinion ay tama, no? Ganun ang nangyayari. You will never reach the truth.
hindi raw po natin maaabot, hindi natin mauunawaan ang katotohanan. Search in order to learn. Ayan. Saliksikin natin, pag-aralan natin, para tayo ay matuto, mga kapatid. Hindi yung meron na tayong ideya, meron na tayong opinion, meron na tayong yung tinatawag na pinagyayamang kaisipan at prinsipyo, at pagkatapos ay titingnan natin ang Biblia, tama ako. Hindi yung ang Biblia ang titingnan natin upang itama natin, mga kapatid, yung ating pong mga maling kaisipan. Just to vindicate your own opinion, you will never reach the truth. Search in order to learn what the Lord says. At kapag dumating ang conviction, ito po mga kapatid, kapag dumating, kasi darating ang conviction dahil we are guided by the Holy Spirit, di po ba? Kaya sa unang mga devotional natin, bago natin basahin at pag-aralan ng banal na kasulatan, ask, hilingin natin. Hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu sa atin upang tayo ay i-guide niya. Paliwanagin niya ang ating mga kaisipan. So darating po yung tinatawag na conviction. And itong conviction na ito, mararamdaman mo mga kapatid na parang kikilusin ka. Mararamdaman mo mayroong magsasalita sa iyo. At mai-impluwensyahan ka, mahihikayat ka, at tatanggapin mo ang katotohanan ito. At ang sabi niya sa atin sa inyong pagsasaliksik, at kung inyong makita na ang mga pinanghahawakan mong opinyon ay hindi tugma o ayon sa katotohanan, huwag bigyang maling kahulugan ang katotohanan para lamang mapagbigyan ang iyong sariling paniniwala. Kapag mali yung ating paniniwala, mga kapatid, at dumating yung conviction, narito ang tama, mga kapatid, huwag mong pamalian. Huwag mong pamalian yung kasulatan. Mali ang kasulatan na yan. Para lamang ma-justify mo, para lamang masunod mo yung iyong kagustuhan. Mga kapatid, mayroon pong mga nagsasabi ngayon, sorry to say mga kapatid, pero hindi ako babanggit. Para lamang ma-vindicate yung kanilang paniniwala, ang lahat daw po ay nilinis na ng Panginoon. Lahat. Kaya, yung kanilang paniniwala, yung kanilang conviction, mga kapatid, hindi yung kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan, ay sinusunod nila. Kaya ang sabi dito, huwag bigyang maling kahulugan ang katotohanan para lamang mapagbigyan ang sariling paniniwala. Bagkus, sabi dito, bagkus tanggapin ang ibinigay na liwanag. Buksan ang isipan at puso upang iyong makita ang mga kahalagahan ng mga bagay mula sa salita ng Diyos. Kaya nga't ang salita ng Panginoon, dito tayo sasalok, mga kapatid. Dito tayo kukuha ng mga opinyon, ng mga prinsipyo na siyang gagabay sa ating mga buhay. At kung tayo po ay magbabasa at mag-aaral, kailangan po yung tinatawag na pananampalataya sa ating Panginoon. No? Ang siyang panawagan sa naliwanagang kaisipan na kontrolado ng puso nakakaunawa na may pasasalamat sa mga makalangit na kayamanan. This faith, ang pananampalatayang ito, is inseparable. Hindi po ito maihiwalay from repentance and transformation of character. Yun nga po ang binabanggit na kapag nakita po yung tayo po ay mali, ay wala naman pong masama kung tayo ay, ang sabi dito, magsisi tayo, mag-repent tayo, at maranasan natin yung transformation. Dahil ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kung mali yung ating opinion, kung mali yung ating tinatawag na preconceived opinion, yung ating pong pinakahawakang prinsipyo, kung mali naman ito, mga kapatid, abay, sumunod po tayo. No?
And to have faith means to find and accept the gospel treasures in the Word of God. Nangangahulugan kung tayo ay mayroong pananampalataya, ay tanggapin natin ang kayamanan ng Ebanghelyo sa banal na salita ng ating Panginoon. And the enlightenment of the Holy Spirit will give us truth sa ating pagbabasa. I-guide niya tayo, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral. Ang sabi, kung paano sa mga nagsasaliksik ng mga natural na kayamanan, the lovely things of the natural world are not seen until the sun dispelling the darkness. Yan. Yun daw pong magagandang mga tanawin na nilikha ng ating Panginoon sa ating kapaligiran ay hindi natin ma-appreciate ito, hindi natin makikita ang kagandahan nito, maliban na ang araw ay magbigay ng liwanag sa atin. The same, mga kapatid, sabi niya dito, the same. So the treasures in the Word of God are not appreciated until they are revealed by the bright beams of the Sun of Righteousness. Ganon din po sa ating pong pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Hindi natin ma-appreciate ito. Hindi natin makikita, mararanasan ang katotohanan, ang liwanag, ang biyaya na ipagkakalob sa atin ng kanyang mga salita maliban na masinagan ng liwanag ng katotohanan ang ating mga puso. And the Holy Spirit sent from heaven by the benevolence of infinite love takes the things of God and reveals them to every soul that has an implicit. Ang banal na Espiritu ay isinugo mula sa langit ng mapagbiyayang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoon upang kanyang i-reveal sa atin, ipakita sa atin sa bawat kaluluwa na mayroong tinatawag na ganap at lubos na pananampalataya kay Kristo. Implicit faith in Christ. By His power, the vital truths upon which the salvation of the soul depends are impressed upon the mind. At dito, mga kapatid, sa pagitan ng kanya pong kapangyarihan, ang lahat ng mga may importanteng mga katotohanan na may kinalaman sa kaligtasan na nakadepende dito ang ating pong kaluluwa, ito po ay impress, ipagkakaloob sa ating mga kaisipan, and the way of life is made so plain that none need err therein. At kung ito ay ating susundan, mga kapatid, malayo sa atin na tayo po ay magkamali at magkasala. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, samantalang tayo po ay lumalago sa pananampalataya, lumalago sa biyaya ng ating Panginoon, ang kanyang mga salita ay magiging kasangkapan niya sa tinatawag na transformation of character unto the likeness of the Lord Jesus Christ. Mga minamahal ko, mga kapatid, pagpalain nawa po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Sa ating po mga pinag-aralan, tuklasin natin ang mga katotohanan ito. Ang sabi, God wants us to know that when we have Him, we have everything. Ganda po, no? Nais ng Diyos na maunawaan natin na kapag Siya'y nasa atin, ay nasa atin na po ang lahat. While it looks like things are out of control, behind the scene, there is God who hasn't surrendered His authority. Na parang ang lahat ay wala na sa control, out of control. Tandaan natin, mga kapatid, nandoon pa rin ang Panginoon na hindi siya sumusuko sa senaryong ating nararanasan.
mga bagay, mga karanasan na ating nararanasan, hindi susuko ang Panginoon. We have a big God. Mga kapatid, tandaan natin. We have a big God para tayo ay manatili. Kaya ang sabi sa atin, tumigil ka. Tumigil ka. At bulayin mo. Isipin mo. Paglimi-limiin mo ang kahangang-hangang gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, dahil dito, makaka-move on tayo. Harapin natin ang buong maghapong ito, ang mga darating na mga araw sa ating buhay na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kapanatagan, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagliligtas ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay kasama natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito.